Nagsimula na ang pag-iikot ni Chinese President Xi Jinping sa mga bansa sa Southeast Asia, kung saan ang first stop nito ay ang bansang Vietnam. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Nasa Vietnam na si Chinese President Xi Jinping para sa nakatakdang 2-day multilateral trade agreement kasama ang nasabing bansa. Ito ay sa kabila na nagpapatuloy na trade war sa pagitan ng China at US, kung saan magugunit ang itinaas pa ni US President Donald Trump sa 145% ang taripa. Base sa kanilang joint statement, maninindigan raw umano ang dalawang bansa sa pagsusulong ng multilateralismo sa kabila ng kinakaharap na pagsubok sa pandaigdigang sitwasyon. Para naman kay Trump, nakapokus raw umano ang diskusyon ng dalawang bansa sa mga usaping maaaring makasama sa Estados Unidos. Ngunit nilinaw niyang hindi niya sinisisi ang mga ito sa pagkakaroon ng naturang pag-uusap. Samantala, napag-alamang sistematikong ginagamit bilang sandata sa digmaan sa Sudan ang panggagahasa o rape. Yan ang iniulat ng United Nations Women matapos makitaan ng 288% na pagtaas sa demand para sa life-saving support para sa mga biktima ng panggagahasa at karasang sexual sa nasabing rehiyon. Ayon kay UN Women Regional Director Anna Mutavati, nagmistulang battleground ang katawan ng mga kababaihan na biktima ng giyera, ngunit hindi pa tukoy kung anong puwersa ang may responsable sa akto ng pang-aabuso. Anya, tip of the iceberg pa lamang raw ito at maaring mas marami pang kaso ng pang-aabuso ang naitatala sa nagpapatuloy na digmaan. Sumiklab ang nasabing digmaan noong 2023 sa pagitan ng puwersa militar ng Sudan at ng Paramilitary Rapid Support Forces, bunga ng pagguho ng pag-asa para sa paglipat sa isang pamalaang sibilyan. Sa iba pang balita, nakatakda naman ngayong buwan ang canonization ng pinakabagong santo ng Simbahang Katolika na si Blessed Carlo Acutis. Ito ang kinumpirma ng Vatican na sa darating na ika-27 ng Abril ay gaganapin ang canonization day ng nasabing binata. Inaasahang dadalawin ito ng libo-libong mananampalataya mula sa iba't ibang panig ng mundo, partikular na ng mga kabataan. Ipinanganak si Acutis taong 1991 at pumanaw sa edad na 50 noong 2006, dahilan para kilalanin ito bilang kauna-unahang millennial saint ng simbahan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.